Conscience vote ang paiiralin umano ng dalawang partido sa Kamara sa botohan sa plenaryo para sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ang partido naman ng Pangulo, unanimous nila ang party staff. At nakatutok si Tina Panganiban Perez. Habang papalapit ang botohan sa plenaryo sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, nagdedesisyon na ang mga partido at mga koalisyon sa Kamara kung ano ang kanilang magiging posisyon. Ang National Unity Party, conscience vote ang paiiralin. Ibig sabihin, hahayaan ng partido ang mga miyembrong magdesisyon ng walang pamimilit. Dahil ang impeachment anya ay isang constitutional process at hindi partisan exercise. Pero tiniyak ng NUP na anuman ang kahinatnan ng impeachment, patuloy silang susuporta sa Administrasyong Marcos. Conscience vote din ang paiirali ng Liberal Party sa Kamara. Napag-usapan na ho namin yan March 3. Nagkaroon ho ng meeting, yung what we call the LP House caucus. At ang naging consensus po doon, it would be conscience vote. Ang Partido Federal ng Pilipinas naman, na partido ng Pangulo, napag-usapan daw ang party stand sa isang hapunan kagabi. Unanimous daw silang 51 kongresista ng PFP rito. Nagkaroon po ba ng party stand ng PFP? Party stand ng PFP and we're basing it on what we see as evidence for probable cause. So kung may justification for that, that's what we're doing. PFP is the party of the president. So yun po yung ating So vote for the support. impeachment. For the impeachment, sir? Malalaman po natin yan sa pag-plenary na. Nang tanungin kung ilan ang mga boboto para i-impeach ang bise, sagot ng mga kongresistang nakausap namin. I think overwhelming na, sobrang na 120 yung magsabi na pipirma sila eh. Paano niyo po na-determine yung 120? Siyempre, may bulong-bulong sa halls of Congress, alam mo na. Opo. Estimation ng bawat party. So, meron yun. I think as we speak, we are looking at almost 200 already. House members who are signifying their intent to support the impeachment. Definitely more than the 1/3 required na yung 106. So, mahirap magsabi ng actual figures, pero definitely it will be more than the 1/3 requirement. Easily. I think the numbers are encouraging sa what I've been able to hear. Pero as House leadership po yan, totoo nga. So, iba natin naman. But more than 106, sir? Seems like po. Bago pa man magbotohan ang House Committee on Justice sa committee report at resolusyong nagtatakda ng articles of impeachment, may mga ulat at online post nang nagsasabing may mga kongresistang gustong bawiin ang kanilang pirma. Pinabulaanan nito ng House Committee on Justice. I don't know any Kong who is withdrawing his vote or signature from the determination of probable cause and even from our approval of committee report yesterday. So from my end, I deny that allegation that there are Kongs who are withdrawing their signatures. Isa si House Committee on Justice Vice Chair Jose Alvarez sa mga pinangalanang gustong bawiin ang pirma. Hindi raw niya binabawi ang kanyang boto pabor sa committee report pero mag-a-abstain daw siya sa botohan sa plenaryo dahil sa mga personal na dahilan. Wala naman akong pinirmahan doon sa committee report. Bumoto lang ako, taas lang ako ng kamay kasi yung proceeding lang yun para dalhin sa plenary. Hindi man yun confirming na si guilty na si Vice President Sara. Sa puna ni VP Duterte na bakit siguradong sigurado na ang ilang kongresista sa kahihinat na ng impeachment. I'm positive that because of the evidence presented before the Justice Committee, no, and considering the 53-0 and the 55-0, I am positive that this will be approved by the plenary. I just do not want to speak about the possible number because I do not want to preempt the voting that will happen on whatever date the plenary will consider.
Pinabulaanan ding pinipilit sila o sinusuhulan para bumoto pabor sa impeachment. Wala, actually. Wala. It is consensus building dahil alam po natin, ang hirap pa manakot at mag-ulat this time dahil pieces na nga po tayo. So, pinag-focus po natin yung mga talagang issues ng bayan. So, hindi po namin na-feel na Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras. Fashion is art. Nagpawaw sa kanilang inirampang looks ang attendees ng Met Gala this year. Ang ilan sa nag-stand out, silipin sa chika ni Athena Imperial. Feeling fab, serving face card, and born for the runway. Nagmistulang living canvas ang red carpet ng annual fundraising gala para sa Metropolitan Museum of Art's Costume Institute with this year's theme, Costume Art. Star-studded at isa sa mga head-turner ang ating Queen Bee na si Beyoncé na stunning in her skeleton dress. Extra special ang comeback niya sa red carpet dahil kasama niya ang asawang si Jay-Z at anak na si Blue Ivy. Shine bright like a diamond naman ang atake ni global icon Rihanna sa kanyang bejeweled Met Gala look. Date niya for the night, ang rapper na si A$AP Rocky, wearing a pink robe-style jacket. She's ready for abduction dahil sa futuristic look ni Katy Perry. All eyes din ang lahat sa witchy vibes ni Madonna. Agaw atensyon din ang puffed-up lace bolero sleeves ni American rapper Cardi B. Is statue na mesmerize ang marami sa statue-inspired look ni Heidi Klum. Very unrecognizable din si Bad Bunny na nag-transform as an elderly man. Watercolor goddess Attila Van Gogh painting ang look ng social media personality at model na si Emma Chamberlain. Very fashionable din sina Andy Sachs, aka Anne Hathaway, at EJ ng K-pop Demon Hunters. Straight out of a film dahil literal na gawa sa film strips ang suot ni Sabrina Carpenter. Present din ang Kardashians sa Met. From Hollywood to South Korea, dumalo rin sa Met Gala ang ilang K-pop and K-drama stars gaya ng Blackpink girls na sina Lisa, Rosé, Jennie, at Jisoo. Present din ang aespa members na sina Karina at Ningning. Looking elegant in his Met Gala debut naman si Anyo Sok. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Naistorbo ang pagtitiktok ng isang babae mula Cagayan nang mapatid siya sa isang tila video bomber. Hindi yan tao, kundi isang bayawak. Ang hilig ng tiga-Alakapan Cagayan na si Rona, kumempot ng ganito. Pero sa TikTok niyang ito, sa halip na gumiling, si Rona napatalon sa takot. Aksidente kasi siyang napatid sa isang bayawak. Sabi ko sa pamangkin ko, uwi na tayo pero mag-TikTok muna tayo. Inayos ko kung saan ko ilalagay yung cellphone ko. And then, nung nag-start na po, naapakan ko po yung bayawak. Hindi ako aware na nandun siya. Andito pa siya, nagtangsit. At kaya raw hindi niya napansin ito ay dahil kakulay daw nitong ugat ng puno. Nung naapakan ko siya, tumalon-talon na lang po ako at yun po, na-record. Para hindi na raw siya muli pang mapatid sa bayawak at para hindi na rin nila ito masaktan pa, hinuli nila ito at tinurn over sa barangay. In-endorse po nung pinsan ko sir sa kapitan namin para at least pakawalan. Ang mga bayawak o monitor lizard ay mga oviparous o egg-laying reptiles na matatagpuan sa Africa, Asia at Oceania. Karaniwan sila nakatira malapit sa tubig gaya ng ilog, lawa at bakawan. Marunong din sila umakyat ng puno. Kaya ng mga ahas, meron silang forked tongue na ginagamit nila sa tinatawag na chemoreception. Yung chemoreception ay yung paraan ng isang hayop na i-sense yung environment niya gamit yung pwedeng panlasa or pang-amoy. Yung mga bayawak, kagaya ng mga ahas, ay mga squamates or mga scaly na reptiles. Pareho silang merong mga makakapal na mga scales and sa evolutionary history, magkamag-anak talaga sila. Kadalasan umiiwas sa mga bayawak sa tao. Nangangagat lang sila kapag sila'y nakakaramdam ng panganib. Sa Pilipinas, maraming uri ng bayawak ang protektado mula sa illegal hunting dahil mahalaga sila sa ating ecosystem. At alam niyo ba na may mahigit 80 recognized species ng bayawak at iba-ibang kanilang laki?
Gaano kaya kalaki ang pinakamalaki sa mga ito? Kuya Kim, ano na? Ang Varanus parnus o Dampier Peninsula Monitor na matatagpuan sa Western Australia ang tinuturing na pinakamalit na monitor lizard sa buong mundo. Ang isang adult Dampier Peninsula Monitor tinatayang nasa 23 centimeters o 9 inches lamang ang haba. Habang ang pinakamalaking monitor lizard naman, ang native ng Indonesia na Varanus komodoensis o Komodo dragon. Maaari namang umabot ang haba nito na hanggang 3 metro o 10 feet. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang mayalap. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Tabla ng pagtapatin sa isang presidential pre-election preference survey sina Vice President Sara Duterte at Senator Raffy Tulfo. Ang survey, kinomisyon ni Senator Migs Zubiri. At nakatutok si Chino Gaston. Sa Pulse Asia Survey na isinagawa noong February 27 hanggang March 2 na kinumisyon ni Senador Juan Miguel Zubiri, tinanong ang mga respondent kung sino ang kanilang iboboto sa one-on-one na tunggalian ni Vice President Sara Duterte at ilang piling kandidato sa pagkapangulo. Kung magtatapatan daw si Duterte at si Senador Raffy Tulfo, tabla ang kalalabasan ng resulta. Parehong 46% ang kanilang nakuha sa survey. Kung sina Duterte at dating Vice President Leni Robredo ang magtutunggali, 51% ang nakuha ni Duterte habang 43% ang kay Robredo. Kung sa pagitan naman ni Duterte at Senator Bam Aquino ang laban, 55% ang pumili kay Duterte habang 32% kay Aquino. Tinanong din sa naturang survey kung ang tunggalian ay sa pagitan ni Duterte at 5 iba pang kandidato. Dito, nanguna pa rin si Duterte. Lumaki ang agwat niya kay Robredo na pumangalawa. Sumunod sina Tulfo, Aquino, Senador Risa Ontiveros at DILG Secretary John Vic Remulla. Sabi ni Zubiri, siya ang nagbigay ng mga pangalan sa kinumisyon niyang survey. Quarterly raw ito gagawin para makita kung sino ang nangunguna at kinukonsidera talaga ng publiko para sa 2028. Sabi ni Zubiri, ibang mga pangalan naman ang isasama sa susunod na survey. Asahan na raw na maglalabas ang Pulse Asia ng mga survey kaugnay sa mga posibleng kumandidato sa 2028 presidential at vice presidential elections. Magpapatuloy raw ito para mas mabasa nila ng maayos ang political landscape habang papalapit sa eleksyon. Sabi ni Pulse Asia President Ronald Holmes, masyado pa raw maaga para malaman kung ano talaga ang kahihinatnan ng eleksyon. And layo-layo pa ng eleksyon. The shift in terms of preference, I don't think it's meant to condition minds. I don't think surveys even condition minds of people closer to an election. So I will dispute that mind conditioning effect of surveys. Si Tulfo nagsabi ng wala siyang balak tumakbo bilang Pangulo. Final answer, wala po akong balak na tumakbo as President sa 2028. However, I believe I'm doing very well as Senator and I can do a lot more as Senator. Therefore, maasahan niyo re-electionista ako sa 2028. Sabi naman ni Ontiveros, maaga pa para pag-usapan kung sino-sino ang tatakbo sa 2028 at wala pang napipili ang oposisyon. Siguro at the earliest, within the end of this year, pwede naming tukuyin kung sino sa amin ang pinakamalakas. And ang pangarap ko talaga at intensyon ay magkaisa kaming lahat para suportahan yung tao. Sinusubukan ba namin kunin ang panig ng iba pang nabanggit sa survey? Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. Sa unang pagkakataon ay nagpaputok ng isang Tomahawk cruise missile sa balikatan exercises ng mga sundalo ng Pilipinas at Amerika. Tinutulan niya ng isang grupo at nanawagan ng investigasyon sa missile launch. Nagbabalik si Chino Gaston. Nagdiwanag ang kalangitan at umalingaw-ngaw ang paglipad ng isang missile. Ayon sa Koalisyong Makabayan na naglabas ng video mula daw sa isang source, kuha ito ng paliparin ang isang Tomahawk cruise missile kaninang madaling araw. Kinumpirma ni Colonel Dennis Hernandez, Direktor ng ginagawang Balikatan Exercises 2026, nagpalipad nga daw ng isang Tomahawk missile mula sa Tacloban Airport.
Lumipad ito ng mahigit 600 kilometers at dumaan ng eastern seaboard ng bansa patungo sa isang designated target area sa Laur, Nueva Ecija na sakop ng Fort Magsaysay. May activity doon na it's a national activity wherein land-based activity. And then yung MRC is in support of that ground activity, attack. Ayon kay Hernandez, ito ang pinakaunang pagkakataon na pinaputok ang Tomahawk sa Pilipinas. Magsisilbi itong training para sa Armed Forces of the Philippines sakaling bumili din ng ganitong sandata ang militar. May personnel tayo ng Philippine Army doon sa mismong launcher, sa shooters, and also at the Command and Control Center in order for them to access yung the technical know-how on how it is being conducted from target acquisition, let's say from finding the target, fixing it, tracking it, and deciding and up to the engagement. Ang Tomahawk missile ay isa sa mga makabagong sandata na gustong bilhin ng Pilipinas para magsilbing deterrence sa panggigipit ng China sa West Philippine Sea at para idepensa ang teritoryo ng bansa. Meron itong maximum range na 1,500 kilometers at inilunsad gamit ang Typhoon missile system na dinala ng Amerika sa bansa noong 2024. Matagal nang inaalmahan ng China ang pagposisyon ng Typhoon sa Pilipinas, partikular sa mga lugar sa North Luzon na malapit sa Taiwan. Sa isang post sa social media, umalma ang grupong koalisyong Makabayan sa missile launch. Hindi raw playground ang Pilipinas para sa mga missile at bomba ng US na ginagamit para patayin ang mga sibilyan sa ibang panig ng mundo. Mariin itong hiningi na itigil ang balikatan war games at nananawagan na imbestigahan ang missile launch. Hinihingan namin ng pahayag ang militar at ang Department of National Defense. Chino Gaston, Nakatutok, 24 Oras. Working on his birthday, si PBB Collab 2.0 second big placer Heath Hornales. Ginawa yung extra special ni big winner Caprice Cayetano at iba pang ex-housemates na co-stars din sa upcoming series na You're My Favorite Song. Makichika kay Nelson Canlas. Happy birthday to you. Sinurpresa ni Marco Massa, Clifford at Caprice Cayetano ang kapwa ex-PBB housemate nilang si Heath Hornales na nagdiriwang ng kanyang 17th birthday today. Nataon ang kaarawan ni Heath sa workshop nila para sa upcoming teen musical drama series na You Are My Favorite Song. Happy birthday, Heath! We wish you all the best. Enjoy your day. Stay mabait. Thank you guys so much. That means a lot to me and can't wait to work with y'all guys. Tatrabaho ka on your special day. Okay lang po. Gift na po yun para sa akin magka-work. Damang-dama ni Heath ang pagmamahal dahil ang kanyang fans may pa-billboard greeting pa sa EDSA. Nakasama rin ni Heath ang ilang tagahanga at kinantaan siya ng birthday song sa isang amusement park. Malaking blessing para sa ex-housemates ang bago nilang series kaya todo bigay sila sa workshop ngayong araw. Napasabak ang 4 sa aktingan at marami raw silang natutunan tungkol sa kanilang sarili at sa mga karakter na kanilang gagampanan sa series. Natutunan ko yung mga strengths din ng character ko and magamit ko siya syempre sa magiging dynamics ng cast. Medyo challenging po siya kasi kagaya sa sinabi nila hindi siya close kung sino po ako. Gusto ko pong mag-explore sa mga different types of characters. Like this character right now. Parang, kasi dati po kasi parang usually yung mga characters ko close lang sa mga kung sino po talaga ako. Like mga soft boy, parang ganun po. Pero ngayon po nung na-try ko na po yung character na to, medyo, kaya pala. Malapit nang simula ni na Marco, Clifford, Heath at Caprice ang taping ng You Are My Favorite Song. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. From TV, mararamdaman na rin sa music streaming platforms ang kilig at sayang hatid ng original soundtrack ng GMA series na Born to Shine. Ang mga awitin live pa nilang pinuperform kanina. Makichika kay Aubrey Carampen. To celebrate the launch of their original soundtrack,
Live na nag-perform ang stars ng GMA Afternoon Prime Series na Born to Shine sa GMA Complex Grounds ngayong araw. Napanood din via live streaming sa Facebook at YouTube channels ng GMA Network, GMA Drama, Kapuso PR at GMA Playlist. Ang performance ng Yumi, ang girl group na aabangan sa serye at binubuo ni na Zephanie, Olive May, Naya Ambi, Gaya Misha at Mitzi Josh. Kinanta na grupo ang kanilang original song na This Is Our Time. Pantapat dyan ang grupong Nixie ni na Olive May, Chloe Redondo, Angelica Santiago, and Alia De Gracia ang Runaway. May solo spot din si Zephanie na gumaganap sa musical drama series as Jenny Sika, na kinanta naman ng theme song na Aking Liwanag at Kwento Ko. This time, pwede na nilang baunan kahit saan sila pumunta kasi madadownloadan nila sa streaming platforms, and we're just so happy na nagkaroon po ng gantong effort yung show, yung production to produce these songs for all our supporters. Nagpakilig naman si Michael Sager sa kanyang rendition of the song May Gusto Na Ako Sa'yo, na original song ng kanyang karakter na si Nate Lynn. Parang nararamdaman ko experience paano maging Sayer because of this album launch. Hindi lang bilang Nate Lynn, bilang Michael na rin. So nakakatuwa lang that we're able to bring our talents apart from the characters into real life. Kinanta rin ni Vina Morales ang Sandali. Available na ang Born to Shine OST starting today sa mga music streaming platforms. Bukod dyan, mas exciting episodes pa raw ang aabangan sa Born to Shine sa pagtatapos ng bootcamp. Kabilang dyan ang tumitinding rivalry ng mga karakter ni na Zeph at Olive May na sina Jenny at Megan. Si Olive nga nakakatanggap raw ng hate messages dahil sa kanyang kontrabida role. Actually, meron po. Parang yung mga fans ni Jenny Sika talaga. Nakikita ko sa DMs ko, nagalit sila sa akin. Parang, okay, pasensya na. Oo. Pero, I mean, it's effective naman siguro, kaya siguro naiinis sila. Pero meron din mga nagtatanggol kay Megan kasi naiintindihan din nila si Megan. But kaya yun guys, balance naman po yung meron din may ayaw kay Jenny minsan sa mga desisyon niya sa buhay. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. Tahasang inakusahan ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste na sangkot umano sa korupsyon sa DPWH si Executive Secretary Ralph Recto at Congressman Edwin Gardiola. Isinawalat din ni Leviste na si Gardiola ang gumastos ng bilyong piso para sa kampanya ng mag-inang Vilma Santos Recto at Lucky Manzano nung nakaraang eleksyon. Pinalaga naman niya ni Recto at ang kanyang anak na si Congressman Ryan. Nakatutok si Rafi Tima. Maanghang ang mga alegasyon ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste laban sa mga kaprobinsya at Acting Executive Secretary na si Ralph Recto, CWS Party List Representative Edwin Gardiola at Batangas Governor Vilma Santos Recto. Alegasyon ni Leviste, inalok siya ni Representative Gardiola na samahan sila ng Executive Secretary Recto para magnegosyo sa DPWH. Sa sistema raw na ginagawa nila noon pa sa Lipa at sa ibang mga bayan. Tukuyin ang mga lugar para sa mga road opening ng DPWH. Sabihan ko daw sila pag meron akong mga nakita para makasama sila sa bilihan ng lupa. Kayang tumulong daw sa pagpondo ng mga proyekto ng DPWH si Secretary Recto dahil siya ay nasa kabinete at si Cong Gardiola din ay malakas daw sa DPWH at maaaring siya na ang bahala sa kontraktor. Mismong si Recto raw, nagmalaki sa kanya na binabarat ng Executive Secretary ang pagbili ng lupa para sa mga dadaanan ng gagawing kalsada. Alegasyon pa ni Leviste, si Gardiola daw ang gumagastos para sa kampanya ni Vilma Santos Recto at anak nitong si Lucky Manzano para sa nakaraang eleksyon na umabot daw ng bilyong piso. Kung lehitimo man ito, mabuti at maging transparent si Secretary Recto sa kanyang yaman. At kung ang ginagastos ni Cong Gardiola para sa kampanya nila ay may kaugnayan sa pagiging contractor ni Gardiola sa Batangas. Una nang binanggit ng Independent Commission for Infrastructure na isa si Gardiola sa ilang kongresistang may kontrata sa gobyerno.
Batid daw ni Leviste na baka hindi alam ni Pangulong Bongbong Marcos ang isyong ito laban kay Recto, kaya niya ito isiniwalat. Hindi lang DPWH ang posibleng pagkukunan ng pondo ni Recto at Garjola. Dahil ayon sa mga politiko sa iba't ibang mga bayan ng Batangas, ang nasa likod ng STL operator ng Batangas, Refresh Gaming, ay si Recto at Garjola. Agad namang tumayo si Batangas 6th District Representative Ryan Christian Recto, anak ni Governor Vilma Santos Recto, para pabulaanan ang aligasyon ni Leviste. Wala daw personal na interes ng IAS Recto at Guardiola. Walang katotohanan ang mga alegasyon ni Congressman Leviste na mayroon silang may mga maanumalyang transaksyon. Fake news po yan, Mr. Speaker. This representation is not privy to the motives of my colleague from the 1st District of Batangas. But let it be known, hindi po tayo basta-basta nagpapadala sa mga inimbentong issue dahil alam po natin kung ano ang katotohanan dito. Mr. Speaker, I would just Sa isang pahayag, pinasinungalingan ng Executive Secretary Recto ang mga pahayag ni Leviste. Ang batang kongresista pa nga raw nakiusap sa kanya noong suhulan ng kanyang kalaban sa politika para mapaatras ito sa kampanya. Naghahanda pa raw ng 400 milyong piso si Leviste para rito pero tinanggihan daw ito ni Recto. Inalok din daw sila ng 1 bilyong piso para hindi tumakbo ang kanyang asawang si Vilma Santos Recto, bagay na iniyakan pa raw ng ina ni Leviste na si Senadora Loren de Garda. Tinanggihan din daw ito ni Recto. Pero hindi na raw siya nagkaso kay Leviste bilang respeto sa kanyang ina na dati niyang nakasama sa Senado. Giit ni Recto, wala siyang ghost projects at walang flood control projects. Tinawag niyang deranged o nasisiraan na ng bait si Leviste na tatalupan daw ng buhay ang kanyang mga kaanak para lang ibida ang sarili. Tinawag din niya itong pambansang inventor ng kasinungalingan. Tingin daw ni Recto, ginagawa ito ni Leviste para pagtakpan ng issue ng kanyang mga umunoy ghost solar projects. Sinusubukan pa ng GMA News na makuha ang tugon dito ni Leviste. Sinusubukan din naming makuha ang panig ni Guardiola. Sa dami ng mga alegasyon ni Leviste, tinangka ni Congressman Terry Ridon na ipa-strikeout sa record ang buong speech ni Leviste. Hindi naman daw kasi pasok sa personal and collective privilege ang mga tinura ni Leviste. Pumalag din si Representative Laila de Lima sa pahayag ni Leviste na lahat ng miyembro ng Kamara ay sangkot sa bayaran sa eleksyon. Pinaamyandahan ni Representative Janet Garin ang mosyon para ipatanggal lamang ang mga bahagi ng talumpati na walang kaakibat na ebidensya. Sa huli, iniurong ni Leviste ang kanyang pahayag tungkol sa talamak na bayaran at sinabing hindi lahat ng kongresista ganito ang kalakaran sa eleksyon. Rafi Tima, Nakatutok, 24 Oras. Dahil kulang pa rin sa lagda ang Blue Ribbon Committee report kaugnay ng flood control scandal, isang partial report ang inilahad ni Senador Panfilo Lacson sa pamamagitan ng privilege speech. Ilang mambabatas ang dapat umanong managot. Nakatutok live si Ian Cruz. Ian. Emil, sa pamamagitan nga ng privilege speech ay isiniwalat na ni Senate Blue Ribbon Committee Chair at Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson ang nilalaman ng partial committee report kaugnay sa iskandalo ng bilyon-bilyong piso ang flood control projects ng DPWH. To stand before you on a matter of personal... Sa isang privilege speech, sinabi ni Senate Blue Ribbon Committee Chair Ping Lacson na matapos iikot ng 3 buwan ang partial committee report kaugnay sa skandalo sa flood control projects. 7 senador lang ang nakapirma dito, kulang ng 2 sa kinakailangang 9 na pirma para maipresenta ito sa plenaryo ng Senado. Kaya inilahad na lang niya ang laman ng report sa tinawag niyang Chairman's Progress Report dahil kailangan na raw malaman ng taong bayan ang kanilang findings matapos ang 7 pagdinig. Gaano man katindi ang sikat ng araw, hindi nito matatabunan ang galit ng ating mga kababayan na nalulunod pa rin sa gitna ng kapabayaan at kasakiman sa salapi ng ilang tiwaling opisyal ng gobyerno. 10 ng kanilang mga kasapakat na kontratista dulot ng flood control scam. 11 kaso ang nirekomenda para sa preliminary investigation para sa kasong plunder, graft, malversation, direct bribery, money laundering at iba pa. Hindi binanggit ni Lacson ang mga pangalan ng mga sangkot pero naka-flash sa slides ang pangalan ni Senators Chis Escudero, Jingo Estrada at Joel Villanueva, gayon din si dating House Speaker Martin Romualdez. Our recommendations are, by design, recommendatory and conditioned on independent investigation. Kung mali ang aligasyon, the process clears them. Kung totoo, the process convicts.
with due process and accountability. Makukulong ang dapat makulong. Hindi nagpa-interpellate si Lacson hanggang hindi raw siya nakakakalap ng 9 na pirma para sa partial committee report. That is very highly unusual. Why would Senator Lacson make a precondition? It is the prerogative of any member of the Senate to yield or not yield. Senator Miriam Defensor Santiago, every time she delivers a privileged speech, does not entertain any interpellation. Kahit si Senador Estrada, sumubok magtanong kay Lacson pero hindi rin siya napagbigyan kahit naroon ang pangalan niya sa slides. Hindi naman daw siya nababahala sa recommendation ng partial committee report. Ano masasabi niyo dun sa recommendation dun sa Chairman's Progress It's just a report? recommendation. Walang hindi naman damage yun. You're not bothered by it? I'm not bothered by it. Tsaka naglabas na ng statement ang LVRMO na wala akong sinasabi ni Bryce Hernandez nung nag-hearing sa House na ako raw ay nag-insert ng 355 million. Kasi sinabi naman dito na wala naman talaga insertion. Pero talagang makapanira lang sila. Hindi rin daw iniinda ni Senador Villanueva ang pagkakasama ng pangalan niya sa inilahad na report ni Lacson. Will never be bothered by anything that is being thrown at me because I know the truth and the truth is on my side. Maaaring yung justice ay delayed but I don't think justice will be denied. Until now, we are submitting ourselves doon sa proseso. Mabigat, mahirap, but I will not allow anyone to put me in a position as their punching bag. Hinihingan pa namin ng reaksyon si Senador Escudero at Congressman Romualdez. Emil, dahil na isa publiko na ang nilalaman ng partial committee report, maituturing na itong public record at karaniwan ay maaari nang ibahagi sa anumang ahensya ng gobyerno na nag-iimbestiga sa anomalya sa flood control project. Balik sa iyo, Emil. Maraming salamat, Ian Cruz. Ika nga, love conquers all. Hinahamak ng lahat. Kahit sa alamat ng Mayuni kung saan hindi napigil ang pagmamahal ni Magayon at ni Pangaronon o ng ulap. Ganyan din mga kapuso ang magsing irog na nakilala namin sa Legazpi Albay. Abay, nasubok agad ang kanilang sumpaan nang mag-alboroto ang Mayon sa araw mismo ng kanilang kasal. Kwento ng bride na si Jen. Reception na ng makunan sa labas ng venue, ang makapal na usok at abong ibinuga ng Mayon. Akala raw nila nung una, normal na aktibidad lang ng Mayon ang nangyayari hanggang lumaki at umitim ang usok. Ang sumunod na nangyari mga kapuso, agad silang pumasok sa hall ng venue. Wala naman nasaktan o nakalakap ng masangsang na amoy na kanilang ipinagpapasalamat. Abay, naging unique pa nga ang mga litrato at video dahil nadokumento, kung paano nila nalagpasan ang unang hinarap na hamon bilang mag-asawa. Abay, congratulations, Jay at Martin. Diba?